Maybe alam nyo na tong balita na to na yung ilog or yung kanal sa Argentina ay naging dugo or kulay dugo. Ayan. Katuparan ba to ng propesiya sa Bible, specifically sa Book of Revelation? Yan ang pag-uusapan natin ngayon at sasagutin syempre in context. Hindi gamit ang opinion ko, but syempre ang scripture, the word of God. Ito yung verse sa Bible na prophecy din about water turning into blood. Revelation 16 verse 4. Then the third angel poured out his bowl on the rivers and springs, and they became blood. Ito po yung pangatlong bowl, no? Ito yung about 7 bowls kasi ito na mangyayari sa second half ng tribulation. Pero actually, wait muna. Pag binasa niyo yung verse 3, di ba? Verse 4 yung binasa natin, Revelation 16 verse 4. Pag binasa mo yung verse 3, same lang sila. Yung verse 3 po, yun yung pangalawang bowl. Basahin natin. Then the second angel poured out his bowl on the sea, and it became like the blood of a corpse. So dito naman sa dagat, sea. Yung verse 4 na binasa natin, sa rivers and springs. Ito, sa dagat naman. And everything in the sea died. So basahin nyo po yung buong Revelation chapter 16. Mababasa nyo dyan yung 7 bowls. Yung 7 bowls po, andun yung wrath of God. Andun yung galit ng Diyos na ibubuhos dito sa mundo during tribulation. Kaya sobrang lala ng mangyayari sa mundo during tribulation. Kasi yung 7 bowl na yon, nandun yung galit ng Diyos na ibubuhos sa mundo. No? At least that's what I believe. I'm a pre-trib rapture. So kung mid-trib, post-trib kayo, walang problema yon. Actually, meron na po talagang event sa Bible na yung tubig ay naging dugo. Actual na dugo talaga ha. Mababasa nyo yan sa Exodus chapter 7. Nung inutusan ng Diyos si Moses at Aaron, di ba nagpadala ang Diyos ng 10 plagues or 10 salot sa Egypt, no, dahil do sa Parao or Pharaoh. Yung unang salot ay yung ginawa nila Moses at Aaron na they turned the water into blood. Ito ay nangyari sa Nile River. Ito yan, no, sa verse 20. Aaron raised his staff and struck the water of the Nile. Suddenly, the whole river turned to blood. The fish in the river died and the water became so foul that the Egyptians couldn't drink it. There was blood everywhere throughout the land of Egypt. Basahin niyo po yung buong chapter 7 ng Exodus. Maganda po yan. So, fulfillment nga ba to ng prophecy? Yung mga nababalita ngayon na water turning into blood? No, hindi po. Again, mangyayari yan sa second half ng tribulation. Actually, kung nabasa nyo na yung buong Book of Revelation, meron pa yan. Di ba may dalawang witness na gagamitin ng Diyos na makakapag-perform ng miracles. At isa doon sa miracles na kaya nilang gawin is kaya nilang gawing dugo yung tubig. Sino yung dalawang witness na yon? Hindi tayo sure. Sa theology, sinasabi na maaring si Moses at si Elijah. Kasi sila yung dalawang tao na nagpakita doon sa transfiguration ni Jesus, di ba? Or pwede rin si Elijah at si Enoch kasi sila yung dalawang taong na-rapture, hindi namatay. So ito daw yung magiging power nila. And they have the power to turn the rivers and oceans into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish. Anyway, the straight answer po is hindi pa ito fulfillment ng prophecy, no, according to the Bible, kasi nga mangyayari yan yung 7 bowls sa tribulation. Tatlo yung possible reason kung bakit nangyayari itong mga report na to na yung mga tubig parang nagiging kulay dugo. Una, natural. Pangalawa, man-made cause. Pangatlo, supernatural. Ang pagkakaiba ng mga nare-report po ngayon na yung mga tubig nagiging kulay dugo is, yun nga, kulay dugo lang, no? Sa Bible po kasi, katulad sa Exodus, sa Nile River, naging actual na dugo talaga. Hindi kulay dugo, but as in dugo talaga. Naging dugo yung tubig. Whatever it is, natural man yan, man-made cause man yan, or supernatural, di ba, hindi natin alam. The reality is, Jesus is coming back soon. That's the reality. Whether you believe it or not, kung maniwala ka man o hindi, yan po ang katotohanan. No? Sabi niya, dadating siya na parang magnanakaw sa gabi. No one knows the day or the hour. Dadating siya sa pinaka-unexpected na oras. Ang tanong, may relasyon ka ba sa kanya? Ang good news ay, today is the day of salvation. Wala pong sinabi na tomorrow is the day of salvation. Hindi. Today is the day of salvation. Accept Jesus as your Lord and Savior para makamtam mo ang eternal life. No? Sabi sa Bible, today if you hear His voice, do not harden your hearts. Amen?